Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arian, 39 years old. Nakatira dito sa Tondo, Manila. Ang ibabahagi ko sana sa inyo ay ang mga karanasan ko noong nakatira pa ako at ng pamilya ko sa tabi ng tinaguriang haunted riles ng tren dito sa Maynila. Papadudot, lumaki ako sa isang squatters area noon. Simple lamang ang pamumuhay namin. Kahit na squatter kami ay maayos naman ang pamumuhay namin. OFW kasi noon si Papa sa Saudi habang si Mama naman ay nagtatrabaho noon bilang cashier sa LRT. Papadudot, minsan magulo ang paligid pero doon ko naman naranasan ang masayang kabataan. Noong hindi pa uso ang computer at puro laro lamang sa kalye. Yung lugar namin ay malapit sa riles ng tren. Doon madalas ay may nababalita ang nasasagasaan ng tren, mapabata man o mga matatanda. Isa sa kaibigan ng mama ko ay namatayan ng anak dahil nasagasaan ng tren. Nanay Milagring na lang ang itawag natin sa kanya. Malaro daw kasi ang anak niya dahil sa kalikutan. At yon, nahagip ng tren at halos putol-putol na ang parte ng katawan ng bata. Umiyak si Nanay Milagring sa pagkawala ng ikatlong anak niya kasi wala na naman siyang magagawa kundi tanggapin ang sinapit ng kanyang anak at ang kakaunting ibinigay sa kanila ng kumpanya ng tren dahil walang-wala din sila sa buhay. Yung anak daw niya na yon ni hindi matahimik ang kaluluwa. May mga kapitbahay silang nagsasabi na kapag gabi ay nakikita nilang naglalaro pa sa may riles, patakbo-takbo daw si Junjun. Naririnig pa daw nila yung iyak nito na tila nahihirapan sa sakit. Tapos ay nagkwento yung isa sa mga kapitbahay nila. Alam niyo yung tinatawag nilang cab, yung ditulak sa riles. Minsan may pasahero daw noong gabi nagsimula siyang itulak nung kuya. Dahil lang doon yung sumakay. Ewan ba daw nung kuya na nagtutula kung bakit bumilis ang andar niya. Natatawa pa nga daw yung pasahero kasi sabi niya ay ang galing naman daw nung batang katulong nung kuya sa pagtulak at ang lakas. Napakamot sa ulo yung kuya kasi siya lang naman ang nagtutulak. Samantala minsan umuwi na ng gabi si Nanay Milagring dahil sa nakadalawang bahay din siya na pinaglabhan. Malayo pa lang siya pero parang natanaw niya yung batang nakaupo doon mismo sa bakal ng riles. Hindi siya maaring magkamali kahit pamalayo o nakatalikod man ito. Alam niyang yon, yung anak niyang si Junjun. Yun ang kanyang bunso. Ang payat nitong katawan, nung malingat lang siya, saglit ay nawala din si Junjun na parang bula. Napaluha si Nanay Milagring. Alam niya yung hirap na dinanas ng anak niya. Sinisi niya yung sarili niya kung bakit wala siya doon para naalagaan niya at nabantayan niya yung anak niya, lalo na si Junjun, ang bunso niya. Kinailangan niya kasing magtrabaho para sa tatlong anak dahil iniwan din sila ng tatay ng mga ito. Iniwan niya si Junjun sa pangangalaga din ng mga nakakatanda nitong kapatid. Pero siguro ay natakasan ni Junjun ang kanyang mga kapatid dahil sa kalikutan nito. Pinagtirik niya ng kandila ang anak at pinagdasal niya ang kaluluwa ni Junjun. Samantala bukod kay Junjun ay marami pang mga ligaw na kaluluwa ang pag-alagala sa paligid ng Killer Riles kung saan kami nakatira. Kahit yung mismong bahay namin ay tila naging haunted house na rin. Dahil siguro pumapasok din sa loob ng mga nakapaligid na bahay ang mga ligaw na kaluluwa. Nagiging creepy talaga ang paligid lalo na kapag madaling araw, Papadudot. Siya nga pala, bago ko simulan ang personal na experience ko, describe ko lang yung buhay namin na nasa tabi nga ng haunted riles. Bali pagpasok ng pintuan galing sa labas ay bubungad kaagad ang kusina namin.
kainan, CR at sa tapat nito ay nandoon ang washing machine namin. Sa unahan naman ay nandoon ang aming munting sala. Nandoon yung pahabang upuan at doon din ako natutulog, tapos nasa tapat ko naman ang kama na tinutulugan ng mga magulang at kapatid ko. Isang gabi sina mama ay nandoon na sa kama nila, samantalang ako naman ay nandoon sa mahabang upuan na nasa tapat nila natutulog. Patay na rin ang ilaw. So imagine ninyo na lamang na madilim pero pwede ka pa ring makaaninag, lalo na kung nakakulay puti. Ito na nga, hindi ako mapakali ng oras na yon kasi may nararamdaman talaga akong kakaiba dahil sa tagal ng panahon kung natutulog doon sa sala. Nakakatulog naman ako kaagad. Nakakumot ako kasi madali akong lamigin at matatakotin din ako. Maya-maya po, nakaramdam ako ng parang may malamig na kamay na humahawak sa kanang braso ko. Yung kamay ay parang kamay ng bata kasi maliit lang at ramdam ko talaga yung lamig na nanunuot hanggang sa buto. Kahit takot at kinakabahan na ako ng oras na yon, ay inalis ko yung kumot ko at sinilip ko sina mama kasi baka gising pa sila. Pero nakita ko silang tulog na kaya hindi ko na rin sila inistorbo. Pagkatapos kong tumingin sa pwesto nila mama ay tumingin ako sa may bandang ulunan, sa part kung nasaan yung direksyon ng ulo ko, at sobrang kinilabutan ako sa nakita ko dahil may babaeng nakatayo doon sa washing machine namin. Mahabang buhok at puti ang damit nito. Alam kong hindi si mama yon kasi mahimbing na silang natutulog. Imagine niyo yung takot at kaba ko ng mga oras na yon. Dahil may nararamdaman akong malamig na kamay na humahawak sa akin at meron pang babaeng nakatayo sa washing machine namin. At dahil nga ayaw kong maistorbo sina mama ay wala akong choice kundi ang magtapang-tapangan. Nagtalukbong ako ng kumot pero yung kamay na humahawak sa akin ay ramdam na ramdam ko talaga. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog, basta kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Hindi ko na kinuwento kina mama ang nangyari kasi baka hindi rin sila maniwala. Samantala, akala ko noon ay matatapos na ang katatakutan sa buhay ko. Pero nagkamali ako, Papa Dudut. Kasi simula nung magpakita sa akin yung babae sa washing machine, ay palagi akong nakakarinig ng parang dalawang tao na nagbubulungan tuwing madaling araw. Naalala ko, bumabangon pa ako noon para silipin kung sila mama ba yon o yung kapatid ko, kaso ang hihimbing ng tulog nila. Kung papakinggan, animoy dalawang tao na nag-uusap ng masinsinan, pero kahit na anong pilit kong pag-intindi ay hindi ko talaga maintindihan ang mga sinasabi nila, at ang malala pa, the more na pinakikinggan ko siya ay mas lalong lumalapit sa tenga ko yung mga boses. May isang beses noon na nagsabi na talaga ako sa mama ko. Laking gulat ko na may isang beses din daw siyang nakarinig ng ganon. Akala ko kami lang, pero pati din pala si Papa ay nakakarinig din, kahit pa kararating lamang noon galing sa Saudi. Ganon din daw ang naririnig ng mga kapatid ko. Samantala hindi lang puro ganon ang naririnig namin, meron noong after naming mag-videoke ng gabi, siguro mga 2 AM, may naririnig akong umiiyak sa tapat namin. Nung una isa lang siya hanggang sa parang dumadami na. Akala namin mga kapitbahay lang namin pero hindi. Minsan naman may naririnig akong mga paa na mabibigat kung maglakad. Akala mo ay may mga bakal sa paa, pero pinipilit kong paniwalain ang sarili ko na baka guni-guni ko lamang yon. At hindi lang puro boses, may mga pagkakataon din na parang may nakatingin sa amin mula sa likod ng bahay at maging sa bintana tuwing gabi. Basta yung pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa sa lugar ninyo. Yung ganong feeling ba? Samantala, para maiwasan ang mga paramdam, naglagay na lamang noon si Papa ng ilaw sa harapan ng bahay namin tuwing gabi, para naman maliwanag. Nag-alay din kami ng dasal at pagkain sa kung sino-sino mang mga taong namatay doon. Pero hindi pa rin nawala
ang nakakatakot naming pakiramdam, lalo na kapag sasapit na ang madaling araw. Samantala lumipas sa mga taon dahil na rin sa trabaho ni Papa sa Saudi ay napaayos namin ang aming bahay. Mula sa pinagdikit-dikit na kahoy, yero at hollow blocks ay naging sementado na rin ang bahay namin. Doon pa rin naman kami sa Riles pero nagkaroon kami ng second floor at sa second floor ay nagkaroon na kami ng 3 maliit na kwarto. Yung kwarto ko nasa harapan mismo ng Riles dahil ayaw ni na Mama at Papa doon dahil ayaw nilang maistorbo sa ingay ng tren. Yung 2 nakakatanda kong kapatid ay kinuha ang isa na katabi ng kwarto ni na Mama at Papa. Ang kasama ko naman doon sa kwarto ay ang bunso kong kapatid na babae. Sa kabilang banda, hindi lang kami ang tila umasenso ang bahay dahil yung mga kapitbahay namin ay naging sementado na rin ang kanilang mga bahay. Yung iba pa nga ay may rooftop. Bali Papa Dudut, kahit na squatter kaming maituturing, may mga pera kami. Baka nga mas mapera pa kami kaysa sa mga nakatira sa villages at subdivision. High school na ako noong muling maka-experience ako ng kababalaghan na masasabi kong hindi ko makakalimutan. Panghapon ang pasok ko noon sa school at Wednesday ang araw noong nangyari ito. Meron akong kaibigan na nagngangalang Raylan. Naging kaklase ko siya since first year high school at naging kaklase ko ulit siya noong second year. Palagi ko na siyang kasamang kumain, umuwi at minsan ay pumasok na rin. Doon siya nakatira sa Riles at malapit lang din ang bahay niya sa amin. Palagi nga niyang kinakwento sa akin na namatay ang tatay niya nang masagasaan nito ng tren habang lasing. Simula daw noon ay nagmumulto na raw ang tatay niya sa kanila at palagi daw niya itong nakikitang naglalakad o nakatayo sa Riles tapos ay mawawala na lang daw ito kapag may tren na dumaraan. Samantala noong araw na yon, hindi ko kasabay si Raylan na pumasok kasi ihahatid raw siya ng mama niya. So ang rules namin sa classroom is once na nag-start na ang first period namin, kahit na wala pa kaming teacher basta sumapit na ang 12:00, ang relo ay kailangang naka-off na lahat ng cellphones namin. Noong time na yon is yung mga teachers talaga naman is never na late, meaning wala din kaming time para magbukas ng phone after ng isang subject. Mamayang kaunti ay nakita kong dumating na si Raylan pero ang nakapagtataka, hindi ito bumate sa mga kaklase ko at hindi rin siya pinansin ng mga kaklase ko. Nang itulak naman niya ang kanyang upuan para umupo ay nagtaka ako kasi napatingin lahat ng mga kaklase ko doon sa upuan na para bang nagulat at natakot. Pero ako ay binaliwala ko lamang yon at mahina kong binati si Raylan. "Oy Raylan, bad mood ka ngayon? Parang malungkot ka ha?" Pabulong kong sabi sa kanya. Ngumiti lang noon si Raylan sa akin pero hindi nagsalita. "Arian, sino ba ang kausap mo dyan?" Biglang tanong ng katabi ko na si Mika. Pero bago pa ako sumagot na si Raylan ang kausap ko ay dumating na ang teacher namin at agad na nagsimula ng klase. Napansin ko na medyo tahimik lang si Raylan, unlike the usual na lagi siyang maingay at madaldal. Hinayaan ko na lang siya dahil baka wala lang sa mood or baka may nang asap na naman nakaklase namin. So fast forward after classes, nag-start na kaming maglinis. Kami kasi ang cleaners noong araw na yon. Ang mga cleaners ay 4 lang lagi. So ako, si Raylan, yung katabi niya at katabi ko lang ang cleaners noong araw na yon. May rules din kasi kami na yung boys ang magtatapon ng basura and mag-aayos ng mga upuan, while kaming mga girls ang magwawalis at magpupunas ng mga bintana. So ganun pa rin si Raylan, walang imik at nakatayo lamang siya, hindi siya naglilinis. Doon ko lang din napansin na wala pala siyang dalang bago anumang gamit sa eskwelahan. And again, hinayaan ko lang siya. After maayos ng mga kaklase namin ang mga upuan ay kinuha na nila yung trash bag tapos ay nagpaalam na sila sa amin. "Arian, ikaw nang bahala dyan ha. Bababa na kami," sabi niya sa akin. Tumango na lamang ako at tumuloy sa pagpupunas ng mga bintana. Tapos ay sumilip ako kay Raylan, nakatingin lamang siya sa akin at doon ko napapansin na parang may something wrong sa kanya. Namumutla na kasi siya at lumalalim na ang mga mata niya para bang hindi siya natulog ng 1 linggo. "May problema ka ba, Raylan? May sakit ka ba? Kanina ka pang nakatayo dyan.
ang sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot sa akin pero lumapit siya sa akin at hinawakan niya ako sa aking braso. Grabe, kinilabutan talaga ako kasi napakalamig ng kanyang kamay. Napatingin ako sa kanya ng mata sa mata at doon ko lang napansin na pulang-pula na pala ang mga mata niya. Kaya kumalas ako sa pagkakahawak niya at nagmamadali akong lumabas ng classroom. Habang palabas ng campus, nagtataka ako na bakit gano'n na ang kinikilos niya. Pag-uwi ko sa bahay, naabutan ko sina mama at papa na nagbibihis. Nagtaka ako kaya tinanong ko sila, "Saan kayo pupunta?" Sumagot naman si mama, "Diyan lang kami sa bahay ni na Marsing." Si Marsing ang nanay ni Raylan. Nagtaka naman ako. "Anong gagawin niyo po doon?" Usisa ko sa kanila. "Makikiramay lang tayo kasi namatay ang anak niya kanina. Nasagasaan ng tren," sagot naman ni Papa. Kinilabutan naman ako sa narinig ko. "Sinong anak?" tanong ko. Dalawa lang naman ang anak ni Aling Marsing, si Raylan at ang bunsong si Winston. "Si Raylan, hindi mo ba alam? Nasagasaan si Raylan kaninang papasok." "Dead on arrival daw eh," sabi pa ni Papa. Doon na nagtaasan ang mga balahibo ko. "Ha? Di sino yung kasama ko kanina sa room? At nung pumunta ako, burol nga ni Raylan ang nakita ko." Hindi na binuksan ang kabaong kasi putol-putol ang katawan ni Raylan matapos masagasaan ng tren. Nagpuntahan din ang mga kaklase namin para makiramay. Samantala ikinuwento naman sa akin ni Aling Marsing na papasok na sana si Raylan sa school nang may tumulak sa kanya, na naging dahilan para masagasaan nito ng paparating na tren ng PNR. Napayak na lang ako nang marinig ko yon. Sa kabilang banda dahil tropa ko si Raylan, matagal ako nagstay sa bahay ni na Aling Marsing. Kasama ko rin noon ang mga kaibigan namin na nakatira din sa Riles. Inabot ako ng gabi noon sa kanila. Natatakot naman akong umuwi dahil na rin sa mga multo sa Riles, kaya nag-overnight na lamang ako kina Aling Marsing kasama ang ilang tropa ko na takot na ring umuwi sa kanilang bahay dahil gabi na. Maaga ako natulog noon, Papa Dudut, at napanaginipan ko pa si Raylan na nakatayo daw sa Riles ng tren. May paparating daw na tren ng mga sandaling yon at kahit na anong sigaw ko, "Raylan, umalis ka na dyan. May tren na paparating," ay hindi nakinig si Raylan at nanatili itong nakatayo sa kinakatayuan niya. Hanggang sa nasagasaan na lang siya ng tren. Nakita ko kung paanong nagkalasog-lasog ang katawan niya at naputol pa raw ang ulo niya tapos ay gumulong pa raw ito sa paanan ko. Saktong pagdating sa paa ko ay nakaharap ang pugot na ulo ni Raylan. Nakatingin sa akin ang walang buhay niyang mga mata. Dahil dito ay napasigaw ako hanggang biglang dumilim ang paligid ko at isang malaking muka ng babae ang lumitaw sa harapan ko na sinasabing hindi na ako magigising at mamamatay na ako. Papa Dudut, alam ko sa sarili ko na kaya ko pang magising kaya nagdasal ako ng taimtim. Pagkatapos kong magdasal ay biglang lumiwanag naman. Dalawang babaeng mahabang buhok ang sumalubong sa akin sa kalagitnaan ng Riles, isang normal na araw na tila akala mo'y gising na. Nagising na ako pero nasa bangungot pa din ako. Nagsalita ang isang babae na alam niya daw kung paano ako makakalabas dito. Kailangan ko daw ng barya. Kahit na magkanong barya at pagkatapos daw ay tapakan ko at magigising na ako. Paano ako makakakuha ng pera sa panaginip? Hanggang sa isang tindahan ang nakita kong nakabukas at napakahaba ng pila ng mga taong alam kong hindi totoong buhay. Sumingit ako sa pila at nagmakaawa sa tendera na pautangin ako kahit na magkano basta barya. Ngumiti lamang ito sa akin at binigyan ako ng 5 piso na agad ko ding tinapakan. At salamat sa Diyos, nagising ako. Iyak ako ng iyak ng gabing yon at nahirapan na akong makatulog muli pagkatapos noon. At yun na nga, Papa Dudut. Simula nang namatay si Raylan ay marami sa mga kapitbahay namin ang nagsasabing nakita daw nila ang kaibigan ko na pagala-gala sa Riles kasama ng iba pang mga ligaw na kaluluwa. Minsan daw ay nakita nila si Raylan kasama ang anak ni Nanay Milagring na si Junjun na naglalaro daw ang dalawa ng habulan. May pagkakataon namang
nakita ng mga lasinggero sa amin ang kaluluwa ni Raylan na may kasamang dalawang white lady na naglalakad daw ang tatlo sa gitna ng riles ng tren. Ako naman papadudot na experience ko na dumalaw si Raylan sa bahay namin. Isang gabi bigla na lang akong nagising ng 3:30 ng madaling araw. Pagtingin ko sa aking paanan, nakita ko talaga si Raylan na nakatayo nga sa paanan ko at nakangiti sa akin. Sa sobrang takot ko noon ay nagtalakbong na lamang ako ng kumot at nagdasal ng taimtim. Pagalis ko sa kumot makalipas ang 5 minuto ay wala na ang kaluluwa ni Raylan. At yun nga papadudot na pag-alaman namin mula sa mga paranormal investigators na pumunta sa lugar namin na hindi raw matahimik ang mga kaluluwa ng mga namatay doon sa riles. Kasama na sina Raylan at ang anak ni Nanay Milagring. Kumbaga natrap na sila doon at makakawala lamang sila doon kapag hindi na naging functional ang riles o magsara na ang PNR. Pero syempre alam naman nating hindi mangyayari yon. Samantala makalipas ang mahigit 20 taong paninirahan namin sa gilid ng riles ay nagpasya na ang mga magulang ko na umalis na doon at lumipat na sa bago naming bahay dito sa Tondo, Manila. Wala namang multo dito at tahimik ang lugar namin. Sa ngayon ay retirado na ang mga magulang ko at ako naman ay nagtatrabaho na sa isang crewing agency bilang sekretary. May asawa na rin akong seaman at 2 na ang anak namin. At ito lamang ang may babahagi kong kwento sa inyo ngayon. Hanggang sa muli Papa Dudut, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Aryan. Maraming salamat kay Aryan sa pag-share mo ng kwento sa amin. Mapanganib tumira sa mga lugar tulad ng gilid o tabi ng riles ng tren. Maraming buhay ang nalagay sa panganib dahil sa mga dumaraang tren. Pero hindi naman natin masisisi ang mga kababayan natin na nakatira doon. Bukod sa kahirapan, wala ring sapat na pabahay ang gobyerno para sa mga katulad ni Aryan na informal settlers. Pero meron ding iba na tinatawag na professional squatters. Ito yung may pera at afford na umupa o bumili ng sariling bahay pero mas pinipiling mag-squat dahil libre o di kaya naman ay nakalakhanan nila ang lugar. Gayunpaman, dapat talagang tutukan ng gobyerno ang pabahay na accessible at safe nang sa ganon ay wala ng mga kababayan natin ang malagay sa panganib dahil sa pag-squat sa mali o delikadong lugar tulad ng riles ng tren. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.